Yan na guys, so kita nyo po puting-puting buhangin, napakalinaw. So ito na guys, lumabas na yung buhangin dito sa Canigaran. Okay, so sabi nga nila parang nasa Unok Island ka kasi may sandbar din. Yung diorama ng kanilang floating cottage. Ito yung mga katabi nating cottage. Parang swimming pool, no? So, maski laking bayan ako, Bago ka lang hapon. Sariwa rin ang mahuli mong isda dito, pero sa palengke to galing. Ganda dito guys, so parang napakalaking swimming pool. Ayun din yan guys. Tignan niyo, pumuti na ako. Natasha. Dito pa tayo ngayon sa Canigaran, isang CBSD site. Papakita namin sa inyo yung white sandbar dito sa Puerto Princesa. Napakalapit niya lang, sa dulo lang siya ng airport. So dito po nagkakaroon ng registration, dito kayo kukuha ng bangka. Mas maganda naka-reserve na para hindi kayo maubusan. Ito po yung ginagawang bagong boulevard. Parang biwak din dito. Tapos dito po sasakay ng bangka. May mga floating cottage. Hihilain niya na maliit na bangka papunta dun sa sandbar. So ngayon kasama natin si Mang Mags at si Joe the Explorer. Time check alas 9 ng umaga. Pero as early as 7 o'clock ng umaga, pwede na pong umalis yung mga bangka. Kasama natin si Joe the Explorer. Ayun, oh. What's up boys? Dito tayo ngayon sa may port mismo ng pamuntang Canigaran. Canigaran. Rizal Avenue Extension. So, Pinakadulo sir, no? oh, extension, pinakadulo mismo. So ito ay airport na to. Pakita mo yung airport. Yan, airport na yan dyan. So malapit lang yan dito. So kung dito kayo sa may mismong bayan mismo, pwede nyo pasyalan itong Canigaran floating cottage. Dito lang yan sa may Barangay Bangabangkaw. May mga malalaki tsaka maliliit na floating cottage. Good for 15 tsaka good for 30. Ngayon ano po, high tide. Medyo malalim po dito. Kaya maganda kasi maaga makakalis yung mga floating cottage. Napakaganda po ng sandbar, para siyang Maldives ng Puerto Princesa. Ano iwan mo yan? Buti na lang kamo, binalikan ko. Yun ay 3,000. Nila na isa. 3,000 pesos. No. So itong floating cottage namin nasa 1,500. Good for 15 bucks kuya, no? Yung malaki good for 30, 3,000 naman yung rent. So yung pangalan po ng mga floating cottage, pangalan ng mga isda. Ito baga-baga, yung umalis kanina maya-maya, itong sa atin balo. So pagka low tide pwede raw po lakarin papunta dun sa sandbar. Pero pag high tide medyo malalim, kaya hindi siya pwedeng lakarin. Kailangan nyo talaga sumakay ng bangka. So mas maganda po magpa-reserve kayo kasi lalo na pag weekend sobrang daming tao. Halos ubos lahat ng mga floating cottage nandun na sa sandbar. So mas maganda naka-reserve kayo. Ito pong Canigaran floating cottage, isa sa mga CBSD ng Puerto Princesa. So ito po yung pinakamalapit na CBSD dito sa bayan mismo ng Puerto. Nasa dulo lang siya ng airport. Yung ibang CBSD nasa West Coast. Andun yung Mother Tree, yung Marine Sanctuary, tapos yung Tagkuriring. Tapos yung ibang CBSD naman papunta ng Sabang. Yan po, itatali na yung floating cottage namin. Tapos hihilain siya ng maliit na bangka. Yan guys, dalawang floating cottage na maliit yung hihilain. Ito yung hihila na bangka papunta dun sa sandbar. So yung in-expect natin dun sa pupuntahan natin ngayon, ano siya, white sandbar. Para siyang Maldives, lalo na po pagkakalma, tapos maganda yung panahon, napakalinaw, napakaganda ng lugar. Parang Maldives nga. Pero kung maulan or mahangin, maalon, medyo hindi maganda yung view, tapos medyo nakakahilo. Pero pwede naman kayo bumaba sa balsa para hindi kayo mahilo. So dati po dito dumadaan pero pwede rin dito mas malapit. So pag nasa Puerto Princesa po kayo, magandang suportahan yung mga site na ganito, yung mga CBSD sites, kasi
direkta po kayo nakakatulong sa mga community tulad nila tatay. Kasi sila mismo po yung nangangalaga at nagmamanage yung lugar. Kaya yung mga fee, yung bayad nyo po dun sa tour, sa kanila po mismo na pupunta. Kaya lang guys, so paglagpas nyo po ng Bakawan na to, yun na. Yung mga cottage doon sa unahan. Ay, mga ilang kilometro yung layo nitong itong Caligaran? 220 meters mula dito sa may pinaka-port nitong Barangay Pangkabangkang. Yeah, ito yung ilaw ng dulo ng runway nito. Tapos dito naman sa kabila yung boulevard. So alam nyo po ba, dito sa Canigaran, itong east side ng Puerto Princesa, napakababaw po niyan ito. Pag high tide, yan na po yung pinakamalalim niya. Kanina nakita natin sobrang taas ng tubig, pero ito halos siguro mga isang tao lang yung lalim niya. Tapos dyan po sa unahan na yan, yung may mga bangka sa unahan natin, yan po yung sandbar. Na dito sa bangpang papunta doon, napakababaw. Then dun sa kabila ng sandbar, yun na po yung malalim. So biglang kantil na yan. So maganda dito, itong side na to, kung may mga malalaking alon, hindi siya talaga tumatama dito sa mainland. Tapos napapalibutan siya ng mga mangrove. Kaya safe na safe yung coastal area ng Puerto Princesa dito sa east side ng Canigaran. So habang nagbabiyahe, pwede na magsimulang mag-ihaw kasi may mga ihawan po dito sa likod. Doon sa kabilang floating, nag-ihaw na rin sila. Tapos meron dito sa CR. So yung sandbar dito guys, napakahaba mula dun sa unahan ng itong boardwalk na to hanggang dito sa kabila. Pag high tide, hindi makita yung sandbar. Pero pag low tide, lutang na yung buhangin. Tapos dun sa unahan, medyo mababaw. So maganda daw dito, sabi ni Kuya, pagka nag low tide, madali makabalik. Pero dun sa kabila, pag nag low tide, mababaw po, no? Yan na guys, so kita nyo po, puting-puting buhangin, napakalinaw. Yan. So maganda talaga siya pagka pumunta kayo dito ng summer, tapos kalma yung tubig. Napakalinaw ng ano. Ito po malalim pagka high tide, lubog yung buhangin. Pero pag nag-low tide na, unti-unti na po lumalabas yung buhangin, napakaganda. Guys, so ito yung mga katabi natin cottage. Ayan pala. Ayan. Parang swimming pool, no? Grabe mo swimming pool na eh. First time mo rin dito, sir? Maski laking bayan ako, Bago ka lang hapon. lahat na Ako pangalawang beses. Tapos doon sa ano meron din eh, sa may Hartman. Pero mas maganda yung sandbar dito. Doon kasi maliit yung sandbar. Yan. So, pagkadating dito sa area, iaangkla na nung boat crew yung floating cottage. So medyo maalon po, may hangin konti. Medyo nakakahilo kung hindi kayo sanay. Ito guys, oh. Sariwa rin ang mahuli mong isda dito, pero sa palengke to galing. Ang isda ng Sagano na maihaw na natin to. So dito pwede kayo magdala ng inyong sariling isda, tapos dito nyo na rin ihaw. Hindi kaya Dinadakpan lang isda dito guys. Dinadakpan lang isda. Babol. May tulingan tsaka surahan. Sarap yung sir kilawin. Saan ita? Itong Ita? surahan. Itong surahan. Ano na? Nilalagyan ng tubig. Kanina, tumusun pala. Ang ganda dito guys, so parang napakalaking swimming pool. Para siyang Maldives. So dito lang yan guys sa Puerto Princesa. Yan guys, so parang napakalaking swimming pool nung pinaliliguan namin ngayon dito sa Canigaran. Yan po yung mga kasabayan namin cottage sa likod. Napakarami po niya. Halos lahat ng iihaw. Ang sarap dito kumain. Bumaba lang kami kasi nakakahilo na sa bangka. So yan guys, subukan natin sumisid. Papakita ko sa inyo kung gaano kalinaw dito sa Canigaran. Grabe guys, napakalinaw. Kala mo nasa swimming pool ka. Ayun din yan guys. Tignan niyo, pumuti na ako. Natasha ba yan, sir? Ha? Natasha? Hindi. So may mga aeroplanong dumadaan kasi ito po unahan na to. Yan, airport na po yan.
grilled chicken to, grilled chicken. Isda. Yan may pino. Meron tayong Nilagang prutas, baka. nilagang baka. Pusit, tuna. Siyempre, meron din tayong saging. Wow, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday to you! So, medyo pababaw na po ngayon. Kaya lumulutang na po yung sandbar dito sa Canigaran. Yan. So, itong portion na to, yung unang lumulutang pagka low tide na. Pero dun sa kabila, yung tapat nung ginagawang boardwalk, yun mas naunang lumutang kaysa dito. Yan, napakaputi po ng buhangin dito. So trivia lang guys, itong Canigaran napaka interesting nito kasi kahit po araw-araw sobrang daming nanginginas. Yung kumukuha ng mga shells dyan sa damuhan, hindi maubos-ubos. Hanggang dun po yan sa Barangay San Manuel, Barangay San Jose, hindi pa rin siya maubos-ubos. So ito na guys, lumabas na yung buhangin dito sa Canigaran dahil mababaw na, low tide na. Papakita ko sa inyo kung gaano kapino yung buhangin. Ito, talagang lutang na to. At malambot pa. Yung sobrang pino. So, puti-puti. Yan, ganda diba? Yan, unti-unti na siyang lumulutang. Dun sa kabila, Kilamang Mags, palutang na rin. Malapad dito guys. Tapos dyan sa unahan, after ng breaker, yan, may mga nag-fishing pa. After nyan, ng may light green kantil na, malalim na po yan dyan. So kung naghahanap kayo na napakagandang beach, dito lang yan sa Puerto Princesa sa Canigaran. Saan lakad tayo pag ganun? Ganda guys, no? Sabi nga nila parang nasa Onok Island ka kasi may sandbar din tulad doon sa Onok sa Balabac. So hindi mo na kailangan lumayo. May malapit kang maliliguan na singganda ng Balabac ng Onok Island. Itong Canigaran. So ang problema po dito pagka low tide, mahirapan na pong makabalik. Kaya time check pasado alas 2 ng hapon, kailangan na namin pong bumalik kasi mababaw na yung tubig. Yan, itong kabila nabahuran ng dalawang floating cottage kasi ito lang po yung kanal yung pwedeng daanan dahil dyan sa kabilaan dito mababaw. So ito lang yung parang kanal, so dyan pwedeng dumaan. So yan guys, pauwi na kami. Lutang na po yung mga baryo-baryo. Sobrang babaw na. Kanino to? Hindi to sa inyo. Yung basura mo tayo, kalimutan mo. Yung diorama ng kanilang floating cottage. Ako nga pala si Victor Miegi Jr., chairman ng Canigaran Floating Cottage in Sandbar. Dito sa amin ang aming activity ay swimming and picture taking. And mayroon po kaming cottage na dalawang kategorya. So ang isa 15 packs, 1.5, and then yung 3,000 is 30 packs. And nag-start po kami ng 2018. Ang aming operation po 7 to 4, 7 AM hanggang 4 o'clock po.
Nakadepende po ito sa sitwasyon ng tubig. Kung halimbawa sir na ang low tide ay mas maaga rin po yung ating balik sa docking area. Yes, sir, 7 days a week, Monday to Sunday. Yes po, 7 days po. Pero paano po magpabook dito? Kailangan po ba by reservation or pwede mag-walk-in? Mas ano sa amin sir, pabook before. Bago pumunta dito. Oo. Para kasi sa walk-in mas madalas po sir na wala nang ano, Naubusan, no? nauubusan kami. Ilang piraso ang inyong floating cottage? Ang aming cottage ngayon ay 22 piraso po. Lang, sir, Sir Victor, salamat sa iyong pagbibigay ng information sa amin. So malaking tulong po ito, sir. Para mapasyalan ng ating mga locals, ang mga locals dito itong Hanigaran Floating Cottage. Thank you, sir. Yes sir, thank you.